Ayan, mega love shoutout everyone. Thank you so much po sa walang sawa niyong panonood. Kaya naman, welcome to my vlog. Ito na naman po ang inyong kaibigan na si Teresa Francisco Vlog magpapakita ng kanyang lulutuin. Kung napapansin niyo po, meron po tayo ditong giniling na karneng baboy, bawang na pinipit at ginayat ng maliliit, sibuyas na ginayat at magic sarap, patis, mantika, kalabasa, tangkay ng kalabasa at dahon ng kalabasa. Ayan guys, wala po tayong paminta kaya huwag na po natin lagyan ng paminta. Umpisahan na po natin ang pagluluto para matapos na po ang ating niluluto. Ayan. May idea na po ba kayo kung anong aking gagawin? O anong klaseng luto ang aking gagawin? Kaya watch this. Ayan, pinapainit na po natin ang kawali. Dahil mainit na po ang kawali, lagay na po natin si mantika. Hi guys, nalimutan ko palang sabihin ang tubig. Wala sa video ang tubig. Siyempre, paano lalambot yan kung walang tubig, di ba? Ayan, dahil sunog na po ang ating kawali, hinaan natin. Ilagay na po natin ang bawang. Siyempre, sunog na yun. Baka lumambot na yung kawali. Ipapupula-pulahin lang natin po ng konti lang guys. Kasi may susunod pa tayo. Sibuyas. Ayan. Ilagay na po natin ang sibuyas. Papupulahin lang din po natin ng konti kasi may isusunod pa tayo. Ayan. Okay na yan. Ilagay na po natin ang giniling. Diba guys? Giniling. Pupula-pulahin lang po natin ng konti ang giniling para pumula. Ilakas-lakasan natin ng konti ang kalan. Sana naririnig mo ang boses ko guys. Pupula-pulahin lang po natin ng konti. Ayan lang natin siyang mapula-pula konti. Diba guys, tinan nyo. Diba, tama lang yung bawang sa sibuyas. Dahil habang pinapupula natin itong giniling na karne, ay matotosted na yung bawang at sibuyas. Toasted lang natin ng konti. Ayan, dahil tumitila-tilamsik na yung karne, pwede na yan. Lagyan na po natin ng patis. Isa, dalawa, tama na yan, baka umala. Lagyan na po natin ng magic sarap. Hindi po ko sponsor ng magic sarap, pero baka naman.
Haluin na po natin. Ayan. Dahil nagpula-pula na po ang karne, unahin po natin ilagay muna yung tubig. Ayan. Kuluin po natin yung sabaw. Isang basong tubig po guys. Kasi hindi naman po ito sinabawan. Kaya tama na yun. Ayan, kung napapansin nyo, nagsusugo-sugo na ang ilaang gilid. Nagsusugo-sugo na ang gilid. Pakakanin lang natin yung ano. Tikman na natin ang lasa, kung anong lasa. Guys, lagi ang lasa ay nakadepende po sa inyong panglasa guys, ha? Nakadepende po lagi sa ating panlasa guys. Dahil kahit po tayo pare-pareho ng pagluluto, at marunong magluto, ang ating panglasa po ay iba-iba. Minsan po ang pamamaraan natin ay nagkakapareho. Dangat dakwat, ang panlasa po ang nagkakaiba. Ay, lagay na po natin ang kalabasa guys. Kalabasa. Yan po ang lagi kong sinasabi guys. Nasa inyo pong panlasa. Nakadepende ang lasa ng inyong niluluto. Takpan po natin para po kumulo. Wait lang, hahanap lang ako ng pantakip. Ayan, nakakita na po tayo ng pantakip. Tingnan muna natin, baka marumi. Ayan, takip na po natin. At maghintay tayo ng mga 5 o 10 minutes. Ayan guys, salasin na po natin ang takip. At ihulog na po natin ang tangkay ng kalabasa. Tangkay po yan, tangkay. Tangkay o katawan ng kalabasa, kung ano man po dyan. Mura po yan guys. Pwede po din yan sa sinigang, sa bulanglang, pwede. Lubog lang po natin ng konti guys. Ayan, nagsabi, lubog-lubog lang. At takpan na po natin. Ayan guys, buksan na natin. Haluin po natin ng konti para lumubog ang tangkay. Tangkay o katawan ng kalabasa, kung ano man po ang tawag nyo, ay bahala po kayo. Yung mura po yan, gaya ng sabi ko. Malambot na ba ang kalabasa? Pag masarap tong kalabasa at maligat, yung buto na tinago ko, tatanim ko ulit. Yung mga tanim ko guys, buto-buto lang yan ang aming mga niluluto. Buto ng mga niluluto ko. Tapos yun ang tinatanim ko. Minsan nga hindi ko na nabibilad, basta diretso tanim. Awa naman ng Diyos, lahat naman po ay sumisibol. Tikman po ulit natin ang lasa, kung nagbago ang lasa. Hindi po nagbago ang lasa. Ganun pa din, lasang kalabasa. Ayan, nilagay na po natin ang murang dahon ng kalabasa. Nilagay ko na po guys ha. Takpan lang po uli natin para po siya ay maluto. Huwag na natin haluin para hindi malabog ang gulay. Nasaan ang aking pantakip? Ayan, takpan natin. Ayan, buksan na po uli natin. At baka po natin ang murang dahon ng kalabasa. Nilagay ko na po guys ha.
Takpan lang po uli natin para po siya ay maluto. Huwag na natin haluin para hindi malabog ang gulay. Asan ang ating pantakip? Ayan, takpan natin. Uli natin. At baka po malabog ang gulay. Yung dahon. Ayaw po ni nanay ng labog. Yung tama lang daw po. Dahil wala pong paminta, hindi na po natin lalagyan ng paminta, guys. Wala po eh. Kapag wala, hayaan na. Makakain din yan kahit walang paminta. Okay nga yan sa ayaw ng paminta. Ayan po, luto na po ang ating ginisang kalabasa with dahon na sariwa ng kalabasa. O, diba guys? Kung gusto nyo po malaman ang buong detalye, punta lang po kayo sa aking YouTube channel, guys. Teresa Francisco Vlog. Ayan, patayin na natin at may isusunod pa kong iluluto. And guys, ganyan po ang gagawin nyo para hindi po labogan yung niluluto. Sa mga ayaw po ng labog, baglutuin ng ayos. Luto na po ang ating ginisang kalabasa with tangkay at dahon ng kalabasa. Thank you for watching. Ingat kayo lagi. God bless. Love you all.